Itinanggi ni Muwala Tutua ang tungkol sa umano'y ititrade na siya ng SMB at nagalit siya sa mga nagsasabing ititrade na raw siya, pero sa likod nito ay meron daw tinatagong sekreto si Mo na nagaganap sa pagitan niya at ng kanyang agent at ang sabi, malapit na rin daw itong mangyari. Ang pag-trade kay Tutua ang isa sa mga biggest moves ng SMB dahil makikigamble sila sa market sa pagkuha ng isa pang may balbas at siya raw ang magiging kapalit ni Tutua. MPBL, napasukan na rin daw ng politika at alam nyo ba, nagalit sa kanya ang mga tao dahil sa hindi pagbigay ng tamang parusa kay Bringas at ang sabi pa ni Kume Duremdes na hindi naman daw nanuntok si Bringas kaya si Arwind lang ang dapat parusahan. Naku naman, tara! Galit na galit si Mo Tutua sa mga nagsasabing ititrade siya pero sabi pa ni Snow Badwa na malapit na raw itong mangyari kaya wag na lang niya itanggi kung totoo na ititrade na siya. Isa to sa mga biggest moves na gagawin ng SMB. Bakit naman lang ititrade si Mo? Dahil kailangan umano ng SMB ang isang legit na scorer. Handa silang magpakawala ng mga gaya ni Mo para umano sa isang player na may balbas din. Hinala ko si Maverick Ahanmisi talaga to. Kung iisiping mabuti, si Tutua ang isa sa mga big man nila na nakakaambag kapag kailangan. Pero ang pagiging magic bunot niyang problema. Kapag maliit ang playing time, bawas ang oras na pwede na sana siyang magpakitang gilas. Si Mo din ay inconsistent pero effective naman every game. Siya ay nagkaka-average ng at least 10 to 11 PPG, minsan di pa nga umaabot. At hindi umaabot ng double digit. Pero somehow ang pagiging experienced big man niya ang nakapagpakapit sa kanya sa SMB. Versatile din kasi si Mo at may shooting. Kung sa depensahan maayos din, unti-unti na nga lang nagiging injury prone to. Kahit mawala man siya sa SMB, marami-raming big man pang matitira kaso nga lang hindi masyadong maasahan. Tangi si Mo lang ang big man na sunod ni Abay na pwede mong asahan sa poste. Kapag tinanggal nila si Tutua, parang naulit lang pag-trade kay Sista noon. Ang rason kasi, naanino lang siya ni Abay. Maganda din kung mapuntang terraform si Mo para mas ma-maximize niya ang totoong abilities na hindi niya maipakita sa SMB. Sa palagay ko kasi, kung consistent lang shooting niya at mataas ang average points, tiyak hindi nila yan ititrade. Alam nyo ba na ayon kay Snow Badwa, si Tutua raw ay hindi nagbabayad ng tama sa kanyang agent, may prosyentong sinusunod ang isang sahod ng isang agent sa player. Depende sa napag-usapan at si Mo daw ay kinakawawa lang ang agent kasi ang binabayad 5% lang daw ng sahod niya. Ang hindi alam ni Mo ay may malaking problema pala siyang haharapin. Tsaka hindi ko naman alam kung may kinalaban bang issue ng kanyang agent sa pag-trade ng SMB sa kanya. Basta ang sabi ni Snow Badwa, mangyayari daw talaga to. Sino naman ang rumor na kapalit? Yung isa pa raw na may balbas, si Maverick Ahanmisi. Medyo hindi pa naman masyadong may edad. At naniniwala din ako na effective pa din si Ahanmisi sa floor. Kinapuslo siya ng playing time doon sa Hinebra. Marami na kasing point guard at shooting guard ang Hinebra. At si Maverick, naglalaro sa likod lamang ni Scotty. Ayaw naman pala niya ng ganun. At si Ahanmisi hindi pa naglalaro ngayon sa Terra Firma. Biglang napaisip ang mga tao na kaya siguro pumayag si Ahanmisi sa trade dahil alam din niya na may sasalo sa kanya after na ma-trade siya sa Hinebra. Kung si Maverick ang ipapalit, fair trade ba ito? Sa palagay ko, parehas naman medyo wala na sa kalang prime. Mukhang okay naman. Diyan na lang magkakatalo-talo kung sinong mas injury prone. Pero kung sa scoring, mas scoring machine si Ahanmisi. Kapag nabigyan mo yan ng playing time, kaya pa niyang pumukol ng up to 14 PPG bilang average points. Kung sa depensahan naman, panalo si Mo dito syempre. Kesyo, mas kailangan ng SMB isang legit scorer at hindi big man. Sa palagay ng mga quiz, fair trade ba talaga to? MPBL, tinusta ng mga tao ngayon dahil sa pamamalakad umano ni Kenneth Duremdes. Marami kasing tumistigo na nanuntok talaga si Bringas kay Arwind ng 2 beses. Pero ang sabi ng Duremdes, wala naman daw. Hindi naman daw niya paparusahan si Bringas kasi wala daw siyang ginawa na labag. At sinabi din nito na hindi na rin daw nila babawiin ng parusa na binigay kay Arwind. Higit sa lahat, wala silang gagawing parusa kay Bringas. Nagalit nga ang mga tao dahil dito kasi hindi daw maayon sa pagbibigay ng parusa sa mga players nila. Parang wala sa ayos ang committee at parang wala ring study group. Hindi naman sa minamaliit natin ng MPBL pero wala kasi silang konsiderasyon sa isang side. Puro lang parusang alam. Ano masasabi niyo dito?